Magandang araw po sa inyong lahat. Magagawa mong English sentences kapag ginamit ang verb plus gerund. Okay, umpisa na po agad natin. So, turuan ko po kayo makabuo po ng English sentence na may verb plus gerund. At ito po yung mga ideyang mabubuo natin o magagawa. Halimbawa po, ito. Nakalimutan ko ang pagsasampay ng mga damit. Okay? So, yan po ay isa sa mga ideyang naibibigay kapag ginamit mo yung verb plus gerund. Kapag in English po yan, ang uunahin po muna natin ay ito. Itong nasa kaliwa. Itong unang listahan. Itong ko hanggang dito sa ni Mario. So, ang ginamit ko po ay itong ko. So, ang equivalent po ng ko sa English ay I. Okay? Sumunod po, nating itratranslate ay itong nakalimutan bilang forgot. Okay, so I forgot. Tapos, saka natin isusunod itong nasa baba. Okay? Na kung saan, yung pagkakatagalog natin, gumagamit tayo ng ang. Pero itong ang, hindi nyo na kailangan i-translate pa sa English bilang da o di. Okay, tatandaan nyo. Ang pagsasampay ng mga damit. So, itatranslate natin yan. Pag yan ay translate nyo sa English, hanging the clothes. So, pag samasamahin lang po natin, I forgot hanging the clothes. Nakalimutan ko ang pagsasampay ng mga damit. So, yan po yung nabuo po nating English sentence gamit ang verb plus gerund. Yung verb po natin dito ay ito, itong pangalawang listahan, simula forgot hanggang dito sa practice o practices. Tapos yung ating gerund, ito pong hanging, ironing, having, doing, waking, taking. Okay? So, ang gusto kong ibigay sa inyong ideya ay nakakabuo po tayo nakakagamit po tayo ng gerund kapag ang verb po natin na ginagamit ay maalinman sa forgot hanggang dito sa practices. Okay? So, binibigyan ko na po kayo ng ideya. Oras na gumamit po kayo ng mga verbs na ito, maaari pong sundan nyo yan ng gerund. At ang gerund na ginamit ko nga po ay itong nasa baba. Itong puro may ing sa dulo. Okay? Na kapag pinagsama nyo sila, yan, ganyan pong klase ang ideyang may bibigay nyo. Okay po? So, magbigay pa po ako ng isang halimbawa. Subukan natin itong ni Mario. Okay? Di gusto ni Mario ang mamalansya ng mga damit. Kapag yan ay in English natin, ayon dito sa ating pattern, ito po muna, yung ni Mario muna bilang Mario. Sumunod po ay itong pangalawang listahan, na di gusto. Hates. Yung S po ay idadagdag ko dito sa salitang hate. Kasi si Mario po ay singular. Pag singular po yung inyong subject, dapat yung verb nyo po ay dapat lalagyan nyo ng S o ES sa dulo. Depende po sa salitang gagamitin nyo. Ang hate po, ang ginagamit dyan ay S, hindi ES. So, yung S po ay idadagdag natin sa hate. Kaya ang mangyayari, Mario hates. Okay? Tapos, saka pa natin isusunod yung may gerund. Yung ang pamamalansya ng mga damit. Ironing the clothes. Pagsamasamahin natin, Mario hates ironing the clothes. Okay? So, ang ibig ko lang pong sabihin, kung gusto nyong gumamit ng gerund, katulad po nitong hanging, ironing, having, doing, waking, taking, kailangan ang gagamitin nyo pong verb ay maaaring kapartner nila. At ito na nga po yon, yung forgot, hate, love, avoid, finish, start, miss, practices. Okay? Ngayon, yung forgot po natin ay ang pangyayari ay pang nakaraan. Kaya ganyan ang spelling. Samantala, ito pong hate o hates, love o loves, avoid o avoids, start o starts,
Basta yung may parenthesis po dyan, ang pagkakagamit naman po natin dyan ay present tense. Ang pinag-uusapan natin ay pangkasalukuyan o pang ngayon. Okay? So, nagdagdag pa po ako ng halimbawa at ito pong nasa baba. Okay, ito pa po yung iba pang mga verbs na maaari nyong gamitin na pwedeng sundan po ng gerund. Okay, isa pang halimbawa, inihinto ko ang pagtatrabaho sa gabi. Kapag in English nyo po yan, I stop working at night. Okay? Ngayon may magtatanong, di ba po ba itong ko o I ay singular? Isa lang ang bilang. Bakit ang ginamit nyo ay stop? Kasi may batas po sa pronoun, kapag ang gagamitin nyo ay first person, dapat yung inyong verb ay hindi ginagamitan ng S o ES sa dulo kapag in-spelling na. Okay? Yan naman po ang dahilan. Okay? So, I stop working at night. Inihinto ko ang pagtatrabaho sa gabi. Okay? So, ganyan lang po kadali. Kung may ganito po kayong klaseng pattern. Okay? So, sana makikitandaan po lahat po ng mga verbs natin na ito, na yan ang magbibigay sa inyo ng senyales na maaari nyong sundan ng gerund na katulad po nitong exercising, pag-ehersisyo, studying, pag-aaral, saving, pag-iimpok, eating, pagkain o sa Tagalog kasi wala akong maisip na yung dumodoble. Katulad ito, pag-ehersisyo, dumodoble po yung mga vowel letter natin. Ito, aaral. Kasi pag sinabi yung pagkakain, mali na po yung kaya hanggang ito lang po ang tama, pagkain. Na pag tinranslate nyo po yan, dapat eating. Okay? Dito patungkol dito sa ating aralin. Okay? Itong pagbabasa, reading, pagtatrabaho, working. Okay, tingnan nyo. Tra. Okay, ibig sabihin yan, pag yan ay tinranslate sa English, may ing sa dulo. Okay, yan yung isang senyales natin. Okay? So, madali lang naman po gumawa ng sentence na may verb plus gerund kung tandaan nyo yung mga verbs na maaaring sundan ng gerund. Okay po? Okay po. Bali, paliwanag ko lang po yung verb. Ang verb po natin ay itong forgot hanggang dito sa remember. Okay, yan po ay mga salitang kung saan ay ang ideyang ibinibigay ay yung action na ginawa ng ating pinag-uusapan na ko, mo, natin, namin, nila, niya, o ni Mario. Yan yung ginawa na action ni Mario. Okay, samantala yung gerund po natin ay yan po ay noun, ginamit bilang noun. Ibig sabihin ng noun ay maaaring pag-usapan. Okay? Na ang noun po ay hindi po yan yung aksyon na ginawa ng ating pinag-uusapan, kundi pwedeng pag-usapan o taga-kumpleto sa ideya ng aksyon na ginawa ng ating pinag-uusapan. Kung mapapansin nyo, inihinto. Anong inihinto? Pagtatrabaho sa gabi. Kung mapapansin nyo, ang isinagot po natin sa kung ano ang inihinto ay itong ang pagtatrabaho sa gabi. Na senyales po na yan ang kumukumpleto para maging kumpleto ang ideya nitong ating verb na inihinto. So, ang gerund po natin dito ay ginamit na taga-kumpleto ng ideya ng ating verb na kung saan ay tinatawag kong aksyon na salita sa Tagalog. Okay, kasi yung salita po, ang naibibigay na ideya ay patungkol sa pag-akto o iniakto ng ating pinag-uusapan. Okay? So, yun po yung verb at ang gerund. Kaya magka-partner sila. Okay? Pag naglagay ka ng verb po na ito, dapat maglagay ka rin ng gerund para kumpleto po yung may bigay nilang meaning o ibig na sabihin.
Okay po? Para makabuo po tayo ng tamang sentence. Okay?